Dear Ate Charis, hindi ko lubos maisip kung bakit nabiyayaan ako ng sobrang responsabling asawa. Sobrang bait na asawa, mapagmahal at sobrang maalalahanin. Biyaya ding maituturing ang aking mga hipag, bayaw at lalong-lalo na sa mga biyanan. Kaya gusto ko sanang i-share sa'yo at sa mga followers mo kung gaano ako kaswerte sa napangasawa ko. At para maiba naman ang kwento dahil kadalasan ng mga binabasa mo ay mga failed relationship. Simulan natin sa aking mga biyanan na itinuring akong sarili nilang anak hanggang sa bumukod na kami. Dahil nakabukod kami ng bahay ng aking asawa nang dahil sa tulong ng aking mga biyenan, nakapagpatayo kami ng bahay malapit sa kanila. Sa sobrang close namin ng biyenan ko ay madalas nila kami binibigyan ng ulam. Minsan ay bago pa sila kumain ay tinatawag na nila ako. Sinasabihan ako ng hipag ko bago pa sila kumain, pero minsan ang biyenan ko ng babae ang mismong nagdadala ng ulam sa amin. Pero madalas talaga na ako ang nagpupunta sa kusina nila para doon mismo kumain dahil tinitirhan pa nila ako ng ulam. Kaya minsan ay napapatanong na lang ako kung ano ba ang nagawa kong tama para biyayaan ako ng ganito. Naaalala ko na lang at pumapasok na lang sa isip ko ang mga nagawa ko noon dahil ako ang nag-alaga sa namayapa akong ama. At sa ngayon ako din na nag-aalaga sa nanay ko na na-stroke at hindi rin ako madamot sa mga kapatid ko lalo na kapag meron ako. Nagbibigay ako palagi sa kanila at ganun din sila sa akin kaya hindi ko talaga makakalimutan ng isang bagay na hanggang ngayon ay daladala ko ang mga salitang mother's knows best. Nasabi ko yan dahil noong hindi pa nai-stroke ang mama ko ay meron akong ibang boyfriend. Ipinakilala ko sa mama ko pero ang sabi niya ay parang ang bigat ng pakiramdam ko dyan anak. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya kaya hanggat maaga pa ay sana maghanap ka pa ng iba. Nung una ay nagtampo ako sa mama ko pero kalaunan ay napagtanto ko na oo nga wala akong future sa taong ito. Hindi nga nagkamali ang mama ko at sumunod ako sa mga payo niya at nag-break kami ng dating boyfriend ko nang dahil sa nag-cheat siya. At pagkalipas ng 4 na taon ay napangasawa ko nga ang lalaking itinutukoy ko sa kwento kanina. Siya ang ultimate crush ko nung high school kahit kaaway ko pa talaga siya dati. At ika nga nila, the more you hate, the more you love. At kapag may time pa ako, baka gusto niyo ng part 2 kung paano kami nagkatuluyan dahil baka hindi nyo kayanin, eme. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Sana ay nainggit kayo, charot. Good vibes lang po tayo.